Tinawag ka pa niyang mahal sa telepono at nangakong susunduin ka, habang ang totoo ay ilang metro lang pala ang layo niya sa'yo sa airport para isakay ang kabit niya sa sasakyang ikaw mismo ang nagbabayad. Napakakapal ng muka na magsinungaling sa harap mo mismo habang hinahayaan kanyang mag-isa sa gitna ng ulan. Ganito pala katindi ang kayang gawin ng isang lalaking walang utang na loob. Sandali, pakinggan mo ang ginawa ng asawa niya nang malaman niya ang lahat. Ang walang tigil na pagbuhos ng ulan ay lumikha ng isang nakakabibinging ingay sa bubungan ng NAIA Terminal 3. Malamig ang hanging humahampas sa mga pasaherong nagkukumpulan sa labas ng arrival area, ngunit mas nanunuot ang lamig sa mga buto ni Michelle. 2 linggo siyang nawala. 2 linggo siyang nagpabalik-balik sa mga ahensya sa Cebu, nag-asikaso ng burol ng isang tiyuhin at nag-ayos ng mga naiwang gulo sa lupa ng kanilang pamilya. Pagod ang kanyang isip, pagod ang kanyang katawan. Nakatayo siya sa gilid ng bangketa, kip-kip ang kanyang makapal na jacket habang mahigpit ang hawak sa hawakan ng kanyang kulay maroon na maleta. Sa kabilang kamay niya ay isang kahon ng mga pasalubong mga pinatuyong mangga at biskuit na sadyang binili niya dahil paborito ito ng kanyang asawang si Dennis. Sa gitna ng pagod at samot-saring isiping, isang bagay lang ang nagpapalakas ng kanyang loob ang makauwi, ang mayakap ang kanyang asawa, ang makapagpahinga sa pamilyar na init ng kanilang tahanan matapos ang 2 linggong pagiging matatag para sa ibang tao. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at tinawagan si Dennis. Matagal bago ito sinagot. Sa bawat segundong lumilipas na walang sumasagot, pilit na pinapakalma ni Michelle ang kanyang sarili. Baka nasa kalsada na ito, baka naghahanap na ng paradahan. Nang sa wakas ay sagutin ang tawag, bumungad ang boses ni Dennis. Malambing tila nagmamadali, ngunit naroon ang pamilyar na tono ng pag-aalala. "Babe, nandyan ka na ba?" tanong ni Dennis mula sa kabilang linya. Nakahinga ng maluwag si Michelle. "Oo, kakarating ko lang. Ang lakas ng ulan dito sa labas." "Nasaan ka na? Nasa parking ka na ba?" Isang mabigat na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Dennis. "Babe, pasensya na talaga. Gustong-gusto kitang sunduin pero naipit ako sa isang biglaang meeting sa opisina. May kliyente kasing dumating na hindi namin inaasahan. Hindi pa ako makakaalis dito." Kumunot ang noo ni Michelle. Tumingin siya sa madilim na kalangitan at sa mga sasakyang usad pagong sa kalsada. "Pero Dennis, nag-usap tayo kagabi. Sabi mo na kapag half day ka na para masundo ako. Ang dami kong dala tapos napakahirap kumuha ng taxi ngayon dahil sa bagyo." "Alam ko, babe. At sising-sisi ako," sagot ni Dennis, at ang boses nito ay puno ng pag-aawa sa sarili. "Babawi ako sa iyo, pangako. Mag-book ka na lang muna ng Grab o kaya pumila ka sa taxi. Mag-iingat ka, okay? Mahal na mahal kita." Bago pa man makasagot si Michelle, pinutol na ni Dennis ang tawag. Napatitig na lamang si Michelle sa screen ng kanyang telepono na unti-unting namatay ang ilaw. May isang bahagi sa kanyang dibdib na kumirot. Sanay na siyang umunawa. Sa loob ng 7 taon nilang pagsasama, siya palagi ang taga-unawa, taga-suporta at taga-ayos ng mga pagkukulang ni Dennis. Siya ang nagtataguyod ng kanilang maliit na negosyo, siya ang nagbabayad ng karamihan sa mga bayarin. Habang si Dennis ay nag-aambisyon sa kanyang posisyon bilang sales manager na mas malaki pa ang gastos sa pananamit kaysa sa inuuwing sweldo. Huminga ng malalim si Michelle. Tinanggap niya ang sitwasyon dahil ganoon naman talaga ang buhay mag-asawa, may mga panahong kailangan mong palawakin ang iyong pasensya. Hinatak niya ang kanyang maleta at nagsimulang maglakad patungo sa pila ng mga taxi sa kabilang bahagi ng terminal. Basang-basa na ang laylayan ng kanyang pantalon dahil sa mga tilamsik ng tubig mula sa mga dumadaang sasakyan. Ang usok at amoy ng basang aspalto ay nagpapabigat lalo sa kanyang pakiramdam. Habang naghihintay siya sa mahabang pila, iginala niya ang kanyang paningin sa mga sasakyang humihinto sa arrival area para magsakay ng mga pasahero. May mga pamilyang nagyayakapan mga anak na sumasalubong sa kanilang mga magulang na OFW,
mga magkasintahang sabik sa isa't isa. Pinanood niya ang mga ito nang may kaunting inggit sa kanyang puso. Ngunit ang pag-ikot ng kanyang paningin ay biglang nahinto. Sa di kalayuan may isang itim na SUV na pamilyar sa kanyang mga mata. Kinusot ni Michelle ang kanyang mga mata, inisip na baka pinaglalaruan lang siya ng pagod at ng malabong paningin dahil sa ulan. Ngunit nang tumutok ang liwanag ng poste sa plaka ng sasakyan, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Iyon ang sasakyan nila. Ang sasakyang binabayaran niya buwan-buwan gamit ang pera mula sa kanyang negosyo para lang may magamit si Dennis sa pagpasok sa trabaho. Baka pinahiram sa kaibigan? Baka nandito nga siya pero gusto siyang surpresahin. Sunod-sunod ang paghahanap ng palusot sa isip ni Michelle. Ngunit ang lahat ng palusot ay nadurog nang bumukas ang pinto ng driver's seat. Bumaba mula roon si Dennis. Hindi siya naka-uniforme pang opisina. Nakasuot siya ng isang mamahaling dark blue na polo shirt na ipinaplan sa pamismo ni Michelle bago siya umalis patungong Cebu. May hawak itong malaking payong at naglalakad ng may magaan at maaliwalas na tindig. Wala sa mukha nito ang bakas ng isang taong na-stress sa isang biglaang meeting. Nanatiling nakatayo si Michelle sa kanyang pwesto. Ang distansya nila ay hindi lalampas sa 30 metro ngunit pakiramdam niya ay nasa kabilang dulo siya ng mundo. Tumingin si Dennis patungo sa mga sliding doors ng arrival area. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. Bata marahil nasa huling bahagi ng 20 taong gulang, may mahaba at tuwid na buhok at nakasuot ng isang hapit na pulang bestida. Hatak-hatak ng babae ang isang makintab na silver na maleta, si Vanessa. Ang bagong katrabaho ni Dennis na madalas nitong ikwento bilang isang nakababatang kapatid na nangangailangan ng gabay sa industriya. Nang makita ni Vanessa si Dennis, sumilay ang isang malapad at maningning na ngiti sa kanyang mga labi. Naglakad si Dennis palapit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, walang distansya. Sinalubong ni Dennis si Vanessa ng isang mahigpit na yakap. Hindi yakap ng isang magkatrabaho. Isang yakap ng pangungulila. Isang yakap kung saan ibinaon ni Dennis ang kanyang mukha sa buhok ng babae habang nakapulupot ang mga braso nito sa baywang ng kanyang asawa. Matapos ang yakap, masuyong hinalikan ni Dennis ang noo ni Vanessa. Kinuha nito ang silver na maleta mula sa kamay ng babae, nagbitiw ng ilang salita na nagpatawa kay Vanessa. At inalalayan itong sumakay sa passenger seat ng kanilang SUV. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pagpatak ng ulan sa pandinig ni Michelle. Nawala ang ingay ng paliparan, nawala ang lamig ng hangin. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matalim na hapdi na unti-unting gumagapang mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Tinawag siya nitong babe, 3 minuto pa lang ang nakararaan. Humingi ito ng pasensya, gumawa ng isang detalyadong kwento tungkol sa isang kliyente at sinabing mahal na mahal siya. Ang lahat ng iyon ay pinlano at binigkas habang naghihintay ito sa parehong paliparan upang sunduin ang ibang babae. Pinanood ni Michelle kung paano maingat na inilagay ni Dennis ang maleta ni Vanessa sa likod ng sasakyan. Isinara nito ang pinto sumakay at dahan-dahang pinaandar ang sasakyan papalayo sa terminal. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Michelle. Hindi siya nagwala. Hindi niya binitawan ang kanyang mga gamit para tumakbo at habulin ang sasakyan para gumawa ng eskandalo sa gitna ng maraming tao. Ang reaksyong iyon ay para sa mga taong hindi alam kung ano ang gagawin. Si Michelle ay hindi isang babaeng mahina. Buong buhay niya, siya ang nag-aayos ng lahat ng gulo. Habang unti-unting lumalayo ang itim na SUV, tahimik na ibinaba ni Michelle ang kahon ng pasalubong sa kanyang paanan. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Gamit ang nanginginig ngunit determinadong mga daliri, binuksan niya ang kamera. Iniharap niya ito sa direksyon ng umaalis na sasakyan at kumuha ng malinaw na litrato ng plaka at ng bulto ng 2 taong nakaupo sa loob. Tinitigan niya ang litrato sa kanyang screen. Ang asawang akala niya ay nagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan ay nagawa siyang lokohin sa pinakamasakit na paraan.
Ang lahat ng kanyang pagtitiis, paghihirap at pagsasakripisyo para punan ang mga pagkukulang nito ay ginamit lamang upang bigyan ng komportableng buhay ang ibang tao. Bumalik siya sa listahan ng kanyang mga tawag at pinagmasdan ang pangalan ni Dennis. Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado mong ginalingan ng pag-arte, Dennis, usal ni Michelle sa kanyang sarili. Ang boses ay kasing lamig ng hanging umiihip sa paliparan. Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang panindigan iyan kapag kinuha ko na ang lahat ng pondong ginagamit mo sa palabas mo. Muling pinulot ni Michelle ang kanyang bagahe. Hindi na siya umuwi bilang isang maunawaing asawa. Uuwi siya bilang isang babaeng handang sunugin ang kastilyong gawa sa buhangin na matagal niyang binuo gamit ang sarili niyang dugo't pawis. Ang panahon ng kanyang pagiging martir ay tapos na. Sumakay siya sa unang taxi na huminto sa kanyang harapan. Binanggit niya ang address ng kanilang bahay, sumandal sa upuan at tahimik na inilatag sa kanyang isip ang bawat hakbang na kanyang gagawin. Wala nang urungan. Pinihit ni Michelle ang susi sa seradura at itinulak ang pinto. Pagpasok niya, sinalubong siya ng tahimik at pamilyar na sala ng kanilang bahay, ngunit may isang bagay na agad na nakatawag ng kanyang pansin, ang hangin. Hindi ito ang amoy ng lavender at vanilla na madalas niyang i-spray bago siya umalis. Sa halip, isang matapang matamis at mabakbak na amoy ng pabango ang nanunuot sa loob ng kabahayan, ang parehong amoy na madalas niyang maamoy sa mga babaeng nakakasalubong niya sa mall na mahilig magpapansin. Ibinaba niya ang kanyang maroon na maleta sa gilid ng pinto. Tahimik siyang naglakad papasok ng sala. Ang mga unan sa sofa ay nakaayos, walang kalat sa sahig at malinis ang center table. Kung titingnan ng isang ordinaryong tao, aakalain nitong malinis ang bahay dahil masinop ang asawang naiwan. Ngunit si Michelle ang nag-aayos at naglilinis ng bahay na ito sa loob ng 7 taon. Kilala niya ang bawat sulok nito. Napansin niyang ang isang vase na dapat ay nasa gitna ng mesa ay inilipat sa gilid. Ang mga remote control ng TV na nakaugalian na niyang ihanay ng maayos ay nakakalat sa ibabaw ng sofa. Hindi si Dennis ang gumawa nito. Si Dennis ay hindi nag-aayos ng gamit na hindi kanya mas lalong hindi ito magliligpit ng mga unan, maliban na lang kung may ibang tao na gumamit ng mga ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kusina. Sa ibabaw ng counter, may isang saro na hindi kanila. Isang puting mug na may disenyong kulay rosas na bulaklak. Nakasandal ito malapit sa lababo, bagong hugas, ngunit may naiwan pang bahagyang mantsa ng pink na lipstick sa gilid. Hindi gumagamit si Michelle ng ganoong kulay ng lipstick. Ang kulay na ginagamit niya ay mga earth tones o nude, sapat lang para magmukha siyang presentable sa pakikipag-usap sa mga supplier ng kanyang negosyo. Kinuha niya ang saro at tinitigan ito. Ang sinumang babaeng gumamit nito ay komportable sa kanyang kusina. Komportableng uminom ng kape, komportableng hugasan ang sarili nitong pinag-inuman at komportableng iwanan ito roon dahil alam niyang babalik siya. Dahan-dahang ibinaba ni Michelle ang saro. Walang bahid ng pagmamadali sa kanyang mga galaw. Umakyat siya patungo sa 2nd palapag. Ang hagdanan ay tila mas mahaba at mas mabigat akyatin kesa sa mga nakaraang araw, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Sa kanilang kwarto, maayos ang pagkakatiklop ng kumot. Ang kama ay mukhang hindi nagalaw. Subalit pagpasok niya sa banyo, bumungad sa kanya ang huling piraso ng ebidensya. Sa ibabaw ng salamin sa mismong pwesto kung saan nakalagay ang kanyang mga skincare products, may isang maliit na bote ng hair conditioner. Isang sikat at mamahaling brand na madalas ipromote ng mga influencer, ngunit hindi ito ang brand na ginagamit niya. Binuksan niya ang takip. Halos ubos na ang laman. Ibig sabihin hindi lang ito naiwan dahil sa isang maikling pagbisita. Ang babaeng gumamit nito ay naligo nagbabad at marahil ay natulog pa nga sa mismong bahay nila. Naglakad pabalik si Michelle sa kwarto at naupo sa gilid ng kama. Ang malamig na patak ng ulan sa labas ay tila sumasalamin sa nararamdaman niyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya hahayaan na maging mahina. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa kanyang bag at binuksan ito.
Kung magsisinungaling si Dennis sa mga bagay na nakikita ng mata, tiyak na mas marami pa itong itinatago sa mga bagay na hindi agad napapansin. Nag-login siya sa kanilang joint bank account at sa mga credit card na nakapangalan sa kanya ngunit may extension card na hawak ni Dennis. Si Michelle ang nagbabayad at nag-aasikaso ng mga finances nila. Kailangan lang niyang tingnan ang kasaysayan ng mga transaksyon sa nakalipas na 2 linggo. Nang lumabas ang statement of account sa screen, parang may malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Maraming transaksyon na hindi pamilyar sa kanya. May mga resibo mula sa mga mamahaling restaurant na hindi naman nila pinupuntahan. Mayroong malaking halagang ibinayad para sa isang weekend staycation sa isang kilalang resort sa Tagaytay. At ang pinakamasakit sa lahat, may 4 na transaksyon sa isang mamahaling butik ng mga damit at sapatos pambabae. Sinuri niya ang petsa ng mga transaksyon. Nangyari ang mga ito sa mga araw na ipinapaalam ni Dennis na mag-o-overtime ito o di kaya'y may out-of-town meeting sa probinsya. Ang mga araw na tumatawag pa ito sa gabi nagmamakaawang makatulog na dahil daw sa labis na pagod sa pagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ng pangarap nila ay nilustay lamang ni Dennis sa luho ng ibang babae. Ang perang pinaghirapan niya mula sa pawis ng pagtitinda sa araw-araw ay ginamit para bilhan ng mamahaling pabango at damit ang babaeng kasama nito sa paliparan. Isinara ni Michelle ang laptop at inilapag ito sa tabi. Ang galit na naipon sa kanyang dibdib ay hindi sumabog na parang bulkan. Sa halip ito ay namuo tumigas at naging isang yelo na hindi matitibag ng anumang paliwanag o paghingi ng tawad. Bumaba si Michelle sa kusina. Nagtimpla siya ng kape hindi sa paborito niyang mug, kundi sa isang simpleng baso. Naupo siya sa hapag-kainan at hinihintay ang pagdating ng kanyang asawa. Inilagay niya ang kanyang laptop sa gitna ng mesa. Katabi nito ang kanyang telepono kung saan nakabukas ang litrato ng sasakyan na kinuha niya sa paliparan. Makalipas ang halos 2 oras, narinig niya ang paghinto ng sasakyan sa driveway. Sumunod ang kalansing na mga susi sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Dennis. May bitbit na isang brown paper bag na naglalaman ng take-out food. Nang makita niya si Michelle na nakaupo sa kusina, sandaling natigilan ang kanyang paghakbang. May dumaang gulat sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napalitan ng isang pinilit na ngiti. "Babe, nandito ka na pala." Masayang bati ni Dennis, lumapit ito at sinubukang halikan si Michelle sa pisngi ngunit bahagyang umiwas ang asawa kaya't sa hangin lamang dumapo ang kanyang labi. Hindi napansin o piniling hindi mapansin ni Dennis ang pag-iwas na iyon. "Akala ko ba matagal pa ang biyahe mo? Bumili pa naman ako ng paborito mong sinigang mula sa labas para may mainit kang higupin." Ipinatong nito ang paper bag sa counter at nagsimulang magkalkal ng mga plato. "Nakakuha ko ng taxi," kaagad sagot ni Michelle. Ang boses niya ay patag at malamig, walang emosyon. "Sabi mo kasi, naipit ka sa meeting." "Oo nga eh. Grabe ang kliyente na iyon, ang daming hinihingi. Buti na lang at na-close ko rin ang deal, tuloy-tuloy na kwento ni Dennis habang nakatalikod. Nag-alala pa nga ako baka abutin ka ng ulan sa labas." Kumusta ang biyahe mula sa airport? Habang nagsasalita si Dennis, pinagmamasdan siya ni Michelle. Ang asawang nasa harap niya ay nakasuot pa rin ng dark blue na polo shirt. Ang polo shirt na suot nito nang mayakap si Vanessa. "Okay lang naman ang biyahe," sagot ni Michelle. Itinaas niya ang tingin, tinitigan ng diretso ang likod ni Dennis. Maraming tao sa airport. Maraming sumusundo. Bahagyang huminto ang kamay ni Dennis sa pagkuha ng kutsara. Tila may naramdaman itong kaba sa simpleng pahayag ng asawa ngunit pinilit nitong magmukhang inosente nang humarap ito kay Michelle. Ganun talaga kapag ganitong panahon maraming umuuwi. "Gutom ka na ba? Kakain na tayo?" Itinuro ni Michelle ang isang direksyon malapit sa lababo gamit ang kanyang tingin. "Hindi pa ako gutom. Pero may itatanong sana ako, kaninong mug iyan?" Sinundan ni Dennis ang tingin ni Michelle. Nang makita nito ang puting mug na may rosas na bulaklak saglit na nag-iba ang kulay ng kanyang mukha.
Isang mabilis ngunit malinaw na pagkatakot ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito pinalitan ng isang inosenteng ngiti. Iyan ba sagot ni Dennis habang nag-iisip ng mabilis na palusot? May kasamahan kasi ako sa trabaho na dumaan dito kahapon para i-drop ang mga files na kailangan ko. Umuulan din kasi noon kaya pinagtimpla ko siya ng kape para pampainit. Naiwan niya yata ang mug na dala niya. Nagdala siya ng sarili niyang mug sa bahay natin para lang uminom ng kape. Tanong ni Michelle, ang kanyang tinig ay lalong nagiging mabigat. Lumunok si Dennis. Siguro laging nasa bag niya iyon. Alam mo naman ang mga tao ngayon maarte sa ginagamit. Tumango si Michelle ng dahan-dahan. Ibinuka niya ang screen ng kanyang laptop. Kung ganoon mabait ka palang kasamahan sa trabaho. Pati pala ang pambili niya ng mga damit at sapatos, pati ang pagbabakasyon niya sa Tagaytay noong nakaraang linggo. Ikaw rin ang nagbayad gamit ang credit card ko. Nabitin sa himpapawid ang mga salita. Ang buong kusina ay binalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Unti-unting nawala ang peking ngiti sa mukha ni Dennis. Napalitan ito ng matinding pamumutla habang dahan-dahang napagtatanto ang panganib na nasa kanyang harapan. Ang dula-dulaan ay unti-unti nang nagkawatak-watak. Hindi pa nakakasagot si Dennis sa matitinding katanungan ni Michelle nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Gloria, ang ina ni Dennis, na may dalang ilang supot ng groceries at ang kanyang pamilyar na mapanghusgang tingin. Agad na nagbago ang timpla ng hangin sa loob ng kusina. Narito ka na pala, Michelle, bungad ni Gloria habang inilalapag ang mga dala sa counter, hindi man lang binabati ang menugang ng isang ngiti. Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi. 2 linggo mong iniwan ang anak ko na parang binata. Niwala siyang maayos na pagkain dito sa bahay dahil wala ang asawa niya. Tumingin si Michelle sa kanyang biyenan. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang mga pasaring nito. Pinagtatrabahuhan ni Michelle ang bawat sentimong ginagamit ni Gloria para sa kanyang mga gamot luho at pang-araw-araw na gastusin, ngunit kailanman ay hindi siya nakarinig ng pasasalamat. Para kay Gloria, ang kanyang anak na si Dennis ang laging tama at si Michelle ang laging may pagkukulang. Nay, wag na muna ngayon pabulong na saway ni Dennis na tila naghahanap ng mapagtataguan sa likod ng kanyang ina. Bakit hindi ngayon mataray na sagot ni Gloria? Dapat malaman ng asawa mo na hindi sapat ang magpadala lang ng pera. Ang responsibilidad sa bahay ang dapat niyang inuuna. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Michelle. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at tinitigan ng mag-ina. Responsibilidad. Nanay Gloria, iyan ba ang itinuro niyo sa anak niyo na habang ang asawa niya ay nagpapakapagod sa probinsya para sa pamilya, siya naman ay abala sa pagsusundo ng ibang babae sa airport gamit ang sasakyang ako ang nagbabayad? Natigilan si Gloria. Sandaling nawala ang tapang sa kanyang muka bago ito napalitan ng pagmamaang-maangan. Ano bang sinasabi mo? Napapagod lang siguro ang isip mo mula sa biyahe, kaya ka nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi na nagsalita pa si Michelle. Iniharap niya ang screen ng kanyang telepono sa dalawa. Naroon ang malinaw na litrato ni Dennis sa paliparan habang masuyong nakayakap kay Vanessa. Kasunod nito, inilabas niya ang mga printed na bank statements kung saan nakabilog ang mga libo-libong pisong winaldas ni Dennis para sa mga gamit ng kanyang kabit. Ito ba ang sinasabi niyong pagtatrabaho? Dennis, tanong ni Michelle, ang boses niya ay nanginginig sa matinding puot. Ang gamitin ang pinaghirapan ko para buhayin ng babaeng yon. At kayo naman, Nanay Gloria, alam niyo ito, hindi ba? Kaya ba madalas kayong wala rito nung nakaraang linggo dahil naroon kayo sa Tagaytay kasama nila? Napayuko si Dennis, hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit si Gloria, sa halip na humingi ng paumanhin para sa anak, ay lalong naging agresibo. At ano naman kung ganoon, lalaki ang anak ko, Michelle. Normal lang na maghanap siya ng konting saya kung pakiramdam niya ay palagi mo siyang kinokontrol sa pera. Napakadamot mo, lahat na lang kailangang dumaan sa'yo. Doon na naputol ang huling pisi ng pasensya ni Michelle. Ang lahat ng pagmamahal at respeto na itinuon niya sa pamilyang ito sa loob ng 7 taon ay naglaho na parang bula. Kinokontrol ulit ni Michelle.
Kung hindi ko kinokontrol ang pera, Nanay Gloria, baka matagal na kayong pinalaya sa tinitirhan nyo dahil sa mga utang ni Dennis. Kung hindi ko kinokontrol ang buhay nating walang pagkain sa hapag na ito. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko, sigaw ni Dennis. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magtaas ng boses upang pagtakpan ng kanyang hiya. Sobra ka na. Akala mo kung sino kang perpekto. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dennis bago pa man nito matapos ang kanyang sasabihin. Ang tunog ng palad ni Michelle sa mukha ng asawa ay umalingaw-ngaw sa buong kusina na nagpatahimik maging kay Gloria. Wag mo akong sisigawan sa loob ng bahay na ito, Madiing. Sabi ni Michelle, ang bawat salita ay parang banta. Dahil simula sa segundong ito, wala ka ng karapatan dito. Naglakad si Michelle patungo sa kanilang kwarto sa itaas. Sumunod ang mag-ina, naghihiyaw at nagmamakaawa ngunit hindi sila pinansin ni Michelle. Binuksan niya ang closet ni Dennis at mabilis na kinuha ang lahat ng mga damit nito. Wala siyang pakialam kung mamahaling polo o barong ang mga ito. Isa-isa niyang ipinagahagis ang mga ito mula sa balkonahe pababa sa kanilang garden na basang-basa dahil sa ulan. Michelle, tumigil ka. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Dennis habang pilit na hinahablot ang mga damit niya mula sa putikan sa ibaba. Nililinis ko ang bahay ko, Dennis, sagot ni Michelle habang itinapon ang huling pares ng sapatos ng asawa. Ito ang gusto mo, di ba? Ang maging malaya. Ngayon malaya ka na. Isama mo ang nanay mo at doon kayo tumira sa kabit mo. Tingnan natin kung pakakainin. At bibilhan ka niya ng mga sapatos na iyan gamit ang sarili niyang pera. Hindi mo pwedeng gawin ito. Asawa kita, sigaw ni Dennis mula sa baba habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang tiyakad na anyo. Hindi na ngayon malamig na tugon ni Michelle. Nakausap ko na ang abogado ko bago pa ako pumasok sa pintong ito. Bukas na bukas ding ihahain ko ang mga dokumento para sa paghihiwalay natin. At tandaan mo, Dennis, ang bahay na ito ang sasakyan. At ang lahat ng account na ginagamit mo ay nakapangalan sa akin. Wala kang makukuha kahit isang kuseng. Isinara ni Michelle ang pinto ng balkonahe ng may matinding pinalidad. Iniwan niyang nakatulala ang kanyang biyanan sa gitna ng hallway na ngayon ay hindi na makapagsalita dahil sa takot na mawalan ng sustento. Pumasok si Michelle sa kanyang kwarto at inilak ang pinto. Naupo siya sa sahig na kasandal sa malamig na kahoy at huminga ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng gaan na hindi niya maipaliwanag. Masakit, oo. Ngunit sa likod ng hapdi naroroon ang matamis na lasa ng paninindigan para sa kanyang sarili. Ang bagyong nagngangalit sa labas ay simula pa lamang ng mas malaking unos na paparating sa buhay ni Dennis at si Michelle ay handang-handa ng panoorin itong gumuho mula sa malayo. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng sala ay tila may dalang bagong liwanag para kay Michelle. Isang linggo na ang lumipas mula nang palayasin niya si Dennis. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigang si Joanna, dahan-dahan niyang nililinis ang bawat bakas ng pananatili ng babaeng iyon sa kanyang bahay. Itinapon na niya ang mga unan na ginamit ni Vanessa, pinalitan ang mga kurtina. At nagpa-deep clean sa buong kabahayan upang mawala ang matapang na amoy ng pabango na tila kumapit na sa mga dingding. Huwag mong tipirin ang disinfectant, Michelle, biro ni Joanna habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga bagong gamit sa kusina. Kailangan nating siguraduhin na kahit ang mikrobyo ng kataksilan ay mawala rito. Napangiti ng bahagya si Michelle. Salamat, Joanna. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin kung wala ka. Alam mong lagi akong narito. Pero Michelle, seryoso tayo? Nagawa mo na ba ang mga dapat mong gawin sa bangko? Tanong ni Joanna, ang mukha ay naging seryoso. Tumango si Michelle at kinuha ang kanyang laptop. Ngayong umaga lang, tinapos ko na ang lahat. Pinutol ko na ang lahat ng automatic debit arrangements sa mga credit card na hawak ni Dennis. Inilipat ko na rin ang lahat ng pondo mula sa aming joint account patungo sa isang bagong account na ako lang ang may access.
pati ang bayad sa kuryente, tubig at internet ng kondo na inuupahan niya ngayon para sa sarili niya na nakapangalan pa rin sa akin na ipinatigil ko na. Pati ba ang allowance ni Aling Gloria, huminga ng malalim si Michelle. Ito ang pinakamahirap na bahagi dahil sa kulturang kinalakihan niya ang pagtigil ng suporta sa nakatatanda ay madalas tingnan bilang kawalan ng utang na loob. Ngunit naisip niya ang mga masakit na salitang binitawan ng kanyang bihiyanan. Oo, ipinadala ko na ang huling pera para sa kanyang mga gamot ngayong buwan, kasama ang isang maikling sulat. Sinabi ko sa kanya na simula sa susunod na buwan ang paborito niyang anak na ang bahalang mag-aruga sa kanya. Tapos na ang obligasyon ko sa pamilyang hindi naman ako itinuring na tao. Habang masinsinang nag-uusap ang dalawang magkaibigan sa kabilang dako ng lungsod, isang malupit na realidad ang bumubungad kay Dennis. Sa loob ng isang maliit at maalinsangang apartment na mabilisang nirentahan ni Dennis, nakaupo siya sa isang luma at kupas na sofa. Kasama niya si Vanessa na ngayon ay wala ng suot na magagarang damit kundi isang simpleng t-shirt lamang habang pilit na pinapaypayan ng sarili gamit ang isang pirasong karton. Dennis, bakit wala pa ring kuryente? Sabi mo tatawagan mo ang kumpanya reklamo ni Vanessa, ang boses ay puno ng pagkairita. Tinawagan ko na sila Vanessa. Sabi nila hindi daw pumasok ang bayad para sa nakaraang buwan, kaya naputulan tayo. Hindi ko maintindihan automatic iyon mula sa account ni Michelle, paliwanag ni Dennis habang abalang nagtitipa sa kanyang telepono. Sinubukan niyang mag-login sa kanilang online banking, ngunit paulit-ulit na lumalabas ang mensaheng invalid password. Sinubukan niyang tawagan si Michelle, ngunit gaya ng inaasahan, diretso ito sa voicemail. At itong credit card. Sinubukan kong bumili ng lunch natin kanina pero decline na lahat padabog na ibinagsak ni Vanessa ang kanyang bag sa mesa. Ano bang nangyayari? Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Napahawak si Dennis sa kanyang ulo. Ngayon lang niya napagtatanto kung gaano kalaki ang ginagampanan ni Michelle sa kanyang buhay. Sa loob ng 7 taon, hindi niya kailanman inisip kung paano nababayaran ang kuryente, kung kailan ang renewal ng insurance ng sasakyan, o kung paano napapanatiling laging may laman ang kanilang mga bulsa. Ang lahat ng iyon ay parang mahiwagang nangyayari sa background, habang siya ay abala sa pagpapakitang gila sa ibang tao. Sandali lang, okay. Maayos ko rin ito. Baka may error lang sa system, pagpapalubag loob ni Dennis bagamat sa loob niya ay nagsisimula na siyang kabahan. Maya-maya pa tumunog ang telepono ni Dennis. Ang kanyang ina si Gloria. Dennis, ano itong natanggap kong sulat mula kay Michelle? Bakit sinasabi niyang hindi na niya ako bibigyan ng pera para sa maintenance ko? At bakit nawalan ako ng cable TV dito sa bahay? Ang boses ni Gloria ay tila naghihisterya sa kabilang linya. Nay, huminahon kayo. May konting gulo lang kami ni Michelle ngayon, pero maaayos ko rin ito pagsisinungaling ni Dennis. Ayusin mo ito agad. Alam mong hindi ako pwedeng mawala ng gamot. Napakasamang babae talaga ng Michelle na iyan. Pagkatapos ng lahat ng pagtanggap natin sa kanya, ganito ang igaganti niya sa atin. Ibinaba ni Dennis ang telepono nang may mabigat na pakiramdam. Tumingin siya kay Vanessa na ngayon ay nakasimangot at tila nawawalan na ng gana sa kanilang bagong simula. Ang kalayaang akala niya ay magdadala sa kanya ng kaligayahan ay unti-unti nang nagmumukhang isang bilangguan ng mga responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin. Bumalik ang eksena kay Michelle. Nakatayo siya sa kanyang balkonahe pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Hawak niya ang isang baso ng tsaa at sa kauna-unahang pagkakataon hindi niya iniisip kung ano ang lulutuin para sa hapunan ni Dennis o kung handa na ba ang mga gamit nito para sa trabaho bukas. Sa kanyang katahimikan, isang malalim na kaisipan ang dumapo sa kanyang isipan. Strategic Author's Voice. Madalas nating ipagpalit ang katahimikan para sa kapayapaan ng iba, hindi alam na ang bawat paglunok natin ng sariling hinaing ay nagiging laso na dahan-dahang pumapatay sa ating pagkatao. Sa loob ng 7 taon, naging pundasyon si Michelle ng isang gusaling ang mga nakatira ay walang ibang ginawa kundi tapakan siya. Ang pagkakamali ni Michelle ay hindi ang labis na pagmamahal.
kundi ang paniniwalang ang kanyang halaga ay nakadepende sa kung gaano niya kayang punan ang pagkukulang ng mga taong sadyang ayaw matutong tumayo sa sariling mga paa. Ang pagsisisi ay hindi dumarating sa simula ng pagkakamali, kundi sa sandaling ang lahat ng kaginhawaan ay biglang maglaho. Ang akala ni Dennis ay kontrol, iyon pala ay pag-aalaga. At ang akala ni Michelle ay pagpapakasakit, iyon pala ay pagpapalaki ng isang taong hindi kailanman matututong magpasalamat hanggat hindi nararamdaman ang lamig ng realidad na wala nang sasagip sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng bahay ni Michelle ay hindi na nakakabingi. Sa halip ito ay tila isang malambot na kumot na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Kasama ang kanyang kaibigang si Joanna, inubos nila ang buong hapon sa pag-aayos ng mga dokumento sa mesa sa kusina. Sa harap ni Michelle ay ang kanyang laptop kung saan isa-isang nakabukas ang mga account ng kanilang mga utility bills. "Sigurado ka na ba rito, Michelle?" tanong ni Joanna habang tinitingnan ang screen. "Kapag pinindot mo ang deactivate, wala nang balik ito." Walang pag-aalinlangan ng mga mata ni Michelle. Sa loob ng 7 taon, Joanna, ako ang nagpapanatili ng liwanag sa buhay ni Dennis. Ako ang sumisiguro na may tubig siyang pampaligo, may internet siyang panggamit sa trabaho at may kuryenteng nagbibigay ng ginhawa sa kanya. Ngayong pinili niyang bumuo ng bagong buhay, kasama ang iba panahon, na para matutunan niyang magbayad para sa sarili niyang liwanag. Sa isang mabilis na pag-click ng mouse, tinapos ni Michelle ang lahat ng koneksyon. Isang kumpirmasyon ang lumabas sa screen ng serbisyo ng kuryente at tubig para sa kondo na inuupahan ni Dennis na nakapangalan pa rin sa negosyo ni Michelle ay pansamantalang puputulin dahil sa kahilingan ng account holder. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod sa loob ng isang maliit at bagong lipat na unit, sinusubukan ni na Dennis at Vanessa na panatilihin ang ilusyon ng kanilang dakilang pag-ibig. Kagagaling lang ni Dennis sa trabaho at pagod na pagod siya. Ang init ng panahon sa Maynila ay tila dumodoble sa loob ng kanilang silid dahil hindi pa nila naipakakabit ang aircon. Pumasok siya sa banyo upang maligo, umaasang ang malamig na tubig ay makakapagpagaan ng kanyang pakiramdam mula sa sunod-sunod na kamalasan sa opisina. Habang binubuhusan ang sarili ng tubig, nararamdaman ni Dennis ang bahagyang ginhawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasabon, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang malakas na daloy ng tubig mula sa shower ay unti-unting humina. Mula sa pagiging masaganang buhos, ito ay naging manipis na agos, hanggang sa naging maliliit na patak na lamang at sa huli ay tuluyang huminto. "Ano ba yan?" usal ni Dennis habang puno pa ng bula ang kanyang buhok at katawan. Sinubukan niyang pikutin ang gripo, inalog ang shower head, ngunit walang lumabas kundi ang tunog ng hangin mula sa mga tubo. "Vanessa, may tubig ba sa kusina?" sigaw niya mula sa loob ng banyo. "Wala rin, Dennis." At sandali, ang boses ni Vanessa mula sa labas ay puno ng gulat. "Bakit namatay ang TV? At ang ilaw, Dennis, wala tayong kuryente." Lumabas si Dennis mula sa banyo, na tanging tuwalya lang ang nakabalot sa baywang at may mga bula pa sa kanyang balikat. Madilim sa loob ng unit. Tanging ang liwanag na lang mula sa mga bintana ng kalapit na gusali ang nagbibigay ng kaunting anag-ag. "Hindi maaari ito," sabi ni Dennis habang kinakapa ang kanyang telepono. "Baka may outage lang sa buong building." Ngunit nang tumingin siya sa labas ng bintana, nakita niyang maliwanag ang lahat ng iba pang mga unit sa paligid. Sila lang ang madilim. Sila lang ang putol ang serbisyo. "Dennis, akala ko ba binayaran mo na ang mga ito?" tanong ni Vanessa. Ang kanyang tono ay nagsisimula ng maging matalim. Hindi na ito ang malambing na babaeng sumalubong sa kanya sa airport. "Sabi mo kontrolado mo ang finances niyo ni Michelle. Sabi mo ikaw ang nagpapatakbo ng lahat." "Binabayaran iyon ni Michelle buwan-buwan," sagot ni Dennis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis at hiya. "Dapat ay automatic iyon. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito." "Ibig sabihin wala kang alam sa kung paano binabayaran ang mga bayarin natin," na ni Vanessa. "Nakalubog ako sa bula, Dennis, malagkit ang pakiramdam ko at gutom na ako. Paano tayo magluluto kung pati ang electric stove ay hindi gumagana?"
Sinubukan ni Dennis na tawagan ng customer service ng kumpanya ng kuryente ngunit dahil hindi siya ang primary account holder, hindi siya binibigyan ng impormasyon. Kailangan daw ng authorization mula kay Michelle. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tumunog ang telepono ni Dennis. Isang tawag mula sa kanyang ina, si Gloria. Dennis, tulungan mo ako, ang boses ni Gloria ay tila maiiyak na. Nandito ang mga taga-munisipyo, kinuha nila ang mga basura sa harap pero may iniwan silang abiso. Sabi nila hindi na raw tayo pwedeng pumarada sa tapat ng bahay natin dahil binawi na ni Michelle ang kasunduan sa kapitbahay. At ang masama pa, wala na akong mabili na gamot dahil hindi gumagana ang card na binigay sa akin ni Michelle. Napaupo si Dennis sa sahig ng kanilang madilim na sala. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang telepono at ang bawat sumbat mula kay Vanessa ay tila mga hollow blocks na bumabagsak sa kanyang likuran. Ngayon lang niya napagtatanto na ang pagkontrol na palagi niyang inirereklamo kay Michelle ay ang mismong bagay na nagbibigay sa kanya ng marangal na buhay. Si Michelle ang nagtatakip ng kanyang mga pagkukulang. Siya ang gumagawa ng mga paraan upang hindi mapahiya si Dennis sa harap ng ibang tao. At ngayong wala na ang proteksyong iyon, ang tunay na Dennis, ang lalaking walang alam sa pagpapatakbo ng buhay, ay unti-unting nalalantad. Kinuha ni Dennis ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Michelle ng paulit-ulit. Ngunit sa bawat subok niya tanging ang boses ng operator ang kanyang naririnig na nagsasabing ang numerong kanyang tinatawagan ay kasalukuyang hindi tumatanggap ng mga tawag. Sa loob ng madilim na bahay ni Michelle, ipinatong niya ang kanyang telepono sa mesa ng nakataob. Nakita niya ang bawat pag-ilaw nito mula sa mga tawag ni Dennis, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi ba't sabi niya ang bahay na ito ay parang isang trabaho para sa kanya? Tanong ni Michelle kay Joanna habang humihigop ng tsaa. Ngayon binigyan ko siya ng pagkakataong mag-resign. Tingnan natin kung gaano siya kagaling maging boss ng sarili niyang buhay. Tumingin si Michelle sa labas ng bintana kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa kabila ng dumaang unos. Ang gabi ay madilim para sa iba, ngunit para sa kanya ito na ang pinakamaliwanag na bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang mga ilaw na pinatay niya sa buhay ni Dennis ay ang mga ilaw na sa wakas ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita ang sarili niyang halaga. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Michelle ang isang malalim na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa pag-aalaga sa isang taong hindi marunong magpasalamat. Sa loob ng kanyang talyer ng pananahiabala si Michelle sa pag-aayos ng mga bagong order ng mga uniforme. Ang tunog ng mga makinang mabilis na nagtatrabaho ay tila isang musikang nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Dito siya magaling, dito siya tunay na boss. Sa loob ng 7 taon ng kita mula sa negosyong ito ang bumuhay sa pamilya, ngunit palagi itong minaliit ni Dennis na tinatawag itong libangan lang. Pumasok si Joanna sa talyer. May dalang 2 baso ng malamig na palamig at isang ngiting abot hanggang tainga. Michelle, kailangan mong marinig ito, sabi ni Joanna habang inilalapag ang inumin. May balita ako mula sa kumpanya ni Dennis. Isang malaking palabas ang nangyari kaninang tanghali sa parking lot nila. Itinigil ni Michelle ang kanyang ginagawa at tumingin sa kaibigan. Ano ang nangyari? Dumating ang mga taga-bangko, Michelle. May kasama silang towing truck, kwento ni Joanna, ang boses ay puno ng pananabik. Hinanap nila si Dennis sa gitna ng kanilang lunch break. Sa harap ng lahat ng mga subordinates niya, pati na ang boss nila, ay hinila ang kanyang SUV. Hindi raw kasi nabayaran ng amortization sa loob ng 3 buwan. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Michelle. Alam niya ang tungkol sa sasakyang iyon. Noong naroon pa siya ang sumisiguro na ang bawat bayad sa bangko ay selyado at on time. Ngunit nang umalis siya, hinayaan niyang si Dennis ang humarap sa katotohanan ng kanyang sariling utang. Siguradong hiyang-hiya siya, komento ni Michelle. Sa kulturang Pilipino, ang mawalan ng sasakyan sa harap ng iyong mga kasamahan sa trabaho ay isang malaking dagok sa dangal. Hiyang-hiya, Michelle. Nagmakaawa raw siya sa gitna ng kalsada. Sabi ng source ko, halos lumuhod daw siya para wag lang ituloy ang paghila, pero wala siyang naipakita na resibo ng huling bayad. At ang pinakamatindi, naroon si Vanessa.
Nakatayo lang sa gilid hiyang-hiya rin dahil pinagtitinginan sila ng mga tao. Habang nagaganap ang usapang ito sa talyer, si Dennis naman ay kasalukuyang nasa gitna ng isang matinding krisis sa loob ng kanilang madilim na unit. Nakatitig si Dennis sa kanyang bank account balance sa cellphone. Halos wala ng laman. Ang kaunting natira sa kanyang sweldo ay nagamit na sa deposito ng apartment at sa mga nakaraang luho nila ni Vanessa. Ngayon lang niya napagtatanto na ang lahat ng mga transfer na ginagawa ni Michelle noon ay hindi lang basta allowance, kundi mga bayad sa utang na siya mismo ang gumawa. Dennis, kailangan nating mag-usap, sabi ni Vanessa habang nag-aayos ng kanyang gamit. Ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pag-ibig kundi ng pagkalkula. Hindi ako pwedeng manatili sa isang lugar na walang kuryente at walang tubig. At ngayon wala pa tayong sasakyan. Paano ako papasok sa trabaho? Paano tayo kakain sa labas? Vanessa, sandali lang. Nagkaproblema lang sa bangko. Mababayaran ko rin iyon sa susunod na buwan kapag nakuha ko ang commission ko pangako ni Dennis. Ngunit pati siya ay hindi naniniwala sa kanyang sarili. Susunod na buwan. Gutom na ako ngayon, Dennis, sigaw ni Vanessa. Akala ko ba ay matatag ang finances mo? Sabi mo sa akin si Michelle ang pabigat sa buhay mo dahil siya ang kumokontrol sa pera mo. Pero bakit ngayong wala na siya, tila wala ka ring hawak na kahit ano? Ang tanong na iyon ay tumama sa pinakamalalim na bahagi ng ego ni Dennis. Hindi niya maamin na ang lahat ng ginagastos niya noon ay galing sa bulsa ni Michelle. Hindi niya maamin na siya ang tunay na pabigat. May karapatan ako sa kalahati ng bahay at ng negosyo ni Michelle. Biglang bulalas ni Dennis, isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Asawa niya ako. 7 taon kaming nagsama. Hindi niya ako pwedeng iwan ng ganito lang na walang kahit na ano. Kung ganoon kunin mo hamon ni Vanessa. Dahil kung hindi mo maibabalik ang buhay na ipinangako mo sa akin, huwag kang magtaka kung isang araw ay hindi mo na ako makita rito. Sa sobrang galit at desperasyon, kinuha ni Dennis ang kanyang bag at lumabas ng unit. Wala siyang sasakyan kaya napilitan siyang mag-abang ng jeepney sa ilalim ng matinding init ng araw, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa mula nang bilhin ni Michelle ang SUV para sa kanya. Habang nakasakay sa jeep, punong-puno ng puot ang puso ni Dennis. Sa kanyang isip, siya ang biktima rito. Biktima siya ng isang asawang masyadong madamot at mapaghiganti. Narating niya ang talyer ni Michelle. Pagbaba niya nakita niyang maayos ang lahat. Ang mga empleyado ay masayang nagtatrabaho. At sa loob ng opisina nakita niya si Michelle na tumatawa kasama si Joanna. Mukhang masaya ito. Mukhang hindi ito apektado ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Padabog na pumasok si Dennis sa loob. Ang ingay ng pinto na bumukas ng malakas ay nagpatahimik sa lahat. Michelle, kailangan nating mag-usap. Sigaw ni Dennis, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na wala naman talagang basehan. Tumingin si Michelle sa kanya. Walang gulat, walang takot. Tanging isang malamig na pagkilala lamang. Wala tayong dapat pag-usapan, Dennis. Mag-usap na lang kayo ng abogado ko. Hindi ako papayag na itaboy mo ako nang ganito lumapit si Dennis sa mesa ni Michelle. Gusto ko ang kalahati ng halaga ng bahay na iyon. At ang negosyong ito, nagsimula ito noong kasal na tayo. May parte ako rito. Tumayo si Michelle ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay matatag parang isang pader na hindi matitibag. May parte ka rito ulit ni Michelle. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ni Dennis. Ito ang listahan ng lahat ng utang na iniwan mo sa akin sa loob ng 7 taon. Ito ang mga resibo ng mga perang kinuha mo sa account ng negosyong ito para ibayad sa mga kasino at sa mga luho mo. Kung gusto mo ng parte, Dennis, kukunin mo rin ang kalahati ng mga utang na ito. Gusto mo bang iharap ko ito sa korte? Napatingin si Dennis sa mga dokumento. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa bawat ebidensya ng kanyang kawalan ng responsibilidad. At isa pa, dagdag ni Michelle, ang kanyang tinig ay lalong bumaba ngunit naging mas matalim. Ang bahay ay nabili ko bago pa tayo ikasal gamit ang mana ko sa mga magulang ko. Wala kang karapatan doon.
Ngayon lumabas ka na rito bago ko tawagin ang mga security at ipahiya ka sa harap ng buong barangay. Nanginig ang panga ni Dennis sa galit ngunit wala siyang masabi. Ang katotohanan ay tila isang malaking sampal na nagpabalik sa kanya sa realidad. Sa gitna ng talyer sa harap ng lahat ng tao, naramdaman ni Dennis ang tunay na kahulugan ng pagiging maliit hindi dahil sa ginawa sa kanya ni Michelle, kundi dahil sa kawalan niya ng sariling pundasyon. Lumabas siya ng talyer na bagsak ang mga balikat. Ang araw ay patuloy na nagliliyab, ngunit sa loob ni Dennis, ang lahat ay nagsisimula ng maging malamig at madilim. Ang kanyang huling alas ay naging abo. At ngayon ay kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang buhay na kanyang tinatamasa noon ay isang regalong hindi niya kailanman pinahalagahan. Ang sikat na mall sa gitna ng lungsod ay puno ng mga taong naghahanap ng pahinga sa gitna ng init ng hapon. Sa loob ng isang mamahaling cafe na may malalaking bintanang salamin, nakaupo sina Michelle at Joanna. Kalmado si Michelle, ang kanyang suot na simpleng bestida ay nagpapakita ng isang uri ng dignidad na hindi nabibili ng pera. Sa harap niya ay isang baso ng tubig na may maraming yelo at isang makapal na envelope. Sigurado ka bang darating sila? Tanong ni Joanna habang panakanakang tumitingin sa pintuan ng cafe. Darating sila, sagot ni Michelle nang may kasiguraduhan. Gipit na si Dennis. At ang mga taong gipit kakapit, sa kahit anong pagkakataon kahit pa ito ay patibong. Hindi nga nagtagal bumukas ang pinto. Pumasok si Dennis kasama si Vanessa. Kapansin-pansin ang pagbabago sa kanilang anyo. Si Dennis ay mukhang hindi nakatulog nang maayos lukot ang kanyang polo shirt at bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Si Vanessa naman ay nakasuot ng makapal na make-up upang itago ang kanyang pagkairita, ngunit ang kanyang mga galaw ay puno ng pagmamadali at kawalan ng pasensya. Padabog na naupo ang dalawa sa harap ni na Michelle. Agad na binalot ng tensyon ang kanilang paligid sapat na upang mapalingon ang ilang mga customer sa kalapit na mesa. Narito na kami, Michelle. Ngayon pag-usapan natin ang nararapat na ibigay mo sa amin. Bungad ni Dennis, sinubukang gawing matatag ang kanyang boses, ngunit halata ang panginginig nito. Nararapat bahagyang itinaas ni Michelle ang kanyang kilay. Ano sa tingin mo ang nararapat para sa iyo, Dennis? Pagkatapos mong lustayin ang pera ng negosyo ko para sa mga luho nyo. Biglang sumingit si Vanessa, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pangungutya. Huwag ka nang magmalinis, Michelle. Alam naming kontrolado mo ang lahat ng pera ni Dennis nung nagsasama pa kayo. Pinagtrabahuhan niya iyon bilang manager. Karapatan niyang bawiin ang bahagi niya upang magkaroon kami ng maayos na buhay. Tumingin si Michelle kay Vanessa nang may halong awa. Manager, iyon ba ang sinabi niya sa iyo, Vanessa? Na siya ang nagpapatakbo ng lahat at ako ay asawa lang na nakasandal sa kanya? Dahan-dahang binuksan ni Michelle ang envelope at inilabas ang ilang mga dokumento. Ito ang kontrata ni Dennis sa kumpanya niya. Hindi siya manager, Vanessa. Isa lang siyang regular na sales agent na may malaking kota na hindi maabot-abot. Ang titulong manager na ipinagmamalaki niya, gawa-gawa lang niya iyon para magmukha siyang matagumpay sa harap mo. Nakita ni Michelle ang pagbabago sa mukha ni Vanessa. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng pagdududa habang tinitingnan ang mga papel. At ito naman patuloy ni Michelle ang listahan ng mga utang niya sa akin. Ang SUV na ipinagmamalaki niyang sa kanya. Nakapangalan sa akin at ako ang nagbabayad ng bawat sentimo noon. Ang perang ginamit niyo sa Tagaytay galing sa credit card ko na lihim niyang kinuha. Nagsisinungaling siya, Vanessa. Huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw ni Dennis na ngayon ay tumayo na at nagsisimulang mag-iskandalo. Gusto lang niya tayong sirain dahil hindi niya matanggap na mas mahal kita. Hindi kita gustong sirain, Dennis. Sabi ni Michelle, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Sinisira mo ang sarili mo. At ngayon pati ang babaeng ito ay idinamay mo sa mga kasinungalingan mo. Tumayo rin si Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit hindi kay Michelle kundi kay Dennis. Dennis, totoo ba ito?
Wala kang pera. Ang lahat ng ibinibigay mo sa akin ay galing sa kanya. Vanessa, makinig ka. Subok ni Dennis na humawak sa braso ni Vanessa, ngunit marahas itong itinaboy ng babae. Hinarap muli ni Dennis si Michelle, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiya. Napakasama mong babae. Sinira mo ang lahat. Akala mo ba kung sino kang mataas? Isang hamak na mananahi ka lang? Sa puntong ito, hindi na nagdalawang isip si Michelle. Mabilis niyang kinuha ang baso ng tubig na puno ng yelo sa kanyang harap. Sa isang mabilis at pinal na galaw, isinaboy niya ang buong laman nito ng diretso sa mukha ni Dennis. Ang malamig na tubig ay tumalsik sa buong mukha ni Dennis, basang-basa ang kanyang buhok at ang kanyang polo shirt. Ang ingay ng cafe ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Ang yelo ay dahan-dahang nalaglag mula sa balikat ni Dennis patungo sa sahig. Iyan ay para magising ka sa katotohanan, Dennis, sabi ni Michelle habang maingat na inilalagay ang baso sa mesa. At para malaman mo na hindi lahat ng bagay ay maaari mong makuha sa pamamagitan ng panloloko. Tapos na ang palabas mo. Humarap si Michelle kay Vanessa na ngayon ay nakatulala at tila gustong lamunin ng lupa sa sobrang hiya. Vanessa, bago ka umalis, tandaan mo ito. Ang lalaking ninakaw mo ay isang lalaking walang sariling pundasyon. Ang nakita mo sa kanya ay ang mga bunga ng 7 taon kong paghihirap. Ngayong wala na ako, tignan natin kung ano ang matitira sa kanya. Kinuha ni Michelle ang kanyang bag at ang kanyang mga dokumento. Kasama si Joanna, naglakad sila palabas ng cafe nang hindi man lang lumingon sa basang-basang si Dennis na ngayon ay pinagtitinginan at pinagtatawanan ng mga tao sa paligid. Naramdaman ni Michelle ang hangin sa labas ng mall. Ito ay sariwa malaya at puno ng bagong pag-asa. Sa loob ng cafe na iyon, hindi lang ang salamin ng pagpapanggap ni Dennis ang nabasag, kundi pati na rin ang huling tanikala na nag-uugnay kay Michelle sa kanyang mapait na nakaraan. Walang mas nakapanlulumo kundi ang makita ang isang taong binuo mo mula sa wala na sa huli ay gagamitin ang lahat ng iyong ibinigay upang saktan ka. Ngunit may isang katotohanang hindi matatakasan ng mga mapagsamantala, ang maskarang gawa sa kasinungalingan ay laging may lamat at sa oras na mabagsak ang unang patak ng katotohanan, ang buong dula ay guguho. Ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa taas ng lipad kapag may sumusuporta sa iyo, kundi sa kung paano ka tatayo kapag ang lahat ng iyong hiniram na pakpak ay binawi na ng tunay na nagmamay-ari. Ang mga taong gaya ni Dennis ay hindi natatakot mawala ng dangal dahil matagal na nilang ipinagpalit ito para sa pansamantalang kaginhawaan. Ang kanilang tanging kinatatakutan ay ang salamin, ang sandaling mapipilitan silang tingnan ng sarili at makita na sa likod ng lahat ng hiram na karangyaan, wala silang kahit na ano kundi ang sarili nilang kawalan. Ang loob ng maliit na apartment ni na Dennis at Vanessa ay hindi na katulad ng dati. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan na ng amoy ng panis na pagkain at mga basurang hindi na ilalabas. Dahil sa wala silang maayos na serbisyo ng tubig at kuryente, ang bawat sulok ng silid ay tila naging piitan ng kanilang sariling mga maling desisyon. Isang matinding kalabog ang umalingaw-ngaw nang itulak ni Vanessa ang isang lumang silya sa gilid. Hindi ko na kaya ito, Dennis. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo itong lugar na ito. Nakatira sa isang sulok si Dennis. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa paligid. Sabi ko naman sa iyo, maghintay ka lang. May inaasahan akong pera mula sa isang sideline. Pera. Palagi na lang pera ang sinasabi mo pero wala namang dumarating. Sigaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkadismaya. Akala ko ba ay itatayo mo ako ng sarili nating palasyo? Akala ko ba ay ikaw ang nagpapatakbo ng buhay niyo ni Michelle? Pero ang totoo, ikaw pala ang pinapatakbo niya. Naglakad si Vanessa patungo sa kama at kinuha ang kanyang silver na maleta, ang parehong maleta na masayang kinuha ni Dennis sa airport noong araw na ipinagkanulo niya si Michelle. Marahas niyang binuksan ang cabinet at nagsimulang isilid ang kanyang mga damit. Ano ang ginagawa mo?
Tanong ni Dennis, ang kanyang boses ay puno ng takot. Iiwan mo rin ba ako? Anong iiwan, Dennis? Hindi ako pumasok sa relasyong ito para maging katulong mo, asik ni Vanessa habang marahas na itinutupi ang kanyang mga damit. Sa loob ng 3 linggo rito, ako ang naglalaba ng mga damit mo sa timba. Ako ang bumibili ng pagkain natin gamit ang huling ipon ko dahil lahat ng card mo ay deactivated. Akala ko nakuha ko ang isang prinsipe, iyon pala ay isang pasanin. Mahal kita, Vanessa. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo. Pagsusumamo ni Dennis, sinubukang hawakan ng kamay ng babae. Ngunit mabilis na binitawan ni Vanessa ang hawak niyang damit at hinarap si Dennis ng may pandidiri. Mahal, wag mo akong patawanin. Hindi mo ako mahal. Ginamit mo lang ako para patunayan sa sarili mo na may halaga ka pa kahit na ang totoo ay wala kang silbi kung wala ang asawa mo. Si Michelle ang nagbibigay sa'yo ng ningning, Dennis. Ngayong wala na siya, isa ka lang rastro ng lalaking hindi kayang buhayin kahit ang sarili niya. Isinara ni Vanessa ang zipper ng kanyang silver na maleta. Ang tunog ng pagkakasara nito ay tila isang pinal na hatol para kay Dennis. Vanessa, wag naman ngayon. Saan ka pupunta, saan man na may kuryente at may lalaking totoong may pera? Malamig na sagot ni Vanessa. Wag mo na akong tatawagan. At wag mo na ring isiping hanapin ako sa opisina. Nag-resign na ako kaninang umaga. Ayaw kong madamay sa kahihiyan mo kapag nalaman nilang wala ka na ring sasakyan. Bitbit ang kanyang maleta, naglakad si Vanessa patungo sa pinto. Huminto siya sandali at tumingin sa paligid ng madilim at magulong unit. Alam mo, Dennis, tama si Michelle. Ang bahay niyo noon ay hindi nakakasakal dahil sa kanya. Nakakasakal iyon. Dahil kailangan niyang gawin ang lahat para lang magmukha kang tao. Ngayon malaya ka na. Magpakalunod ka sa kalayaan mo. Lumabas si Vanessa at isinara ang pinto nang may matinding lakas na nagdulot ng pagyanig ng mga pader ng apartment. Naiwan si Dennis sa gitna ng kadiliman. Naupo siya sa sahig sa tabi ng mga tumpok ng maruming damit at mga hindi nababayarang bill. Doon sa katahimikan ng kanyang bagong kalayaan, unti-unti niyang naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang sitwasyon. Naalala niya ang bawat umaga sa bahay nila ni Michelle. Ang amoy ng bagong luto na almusal, ang malinis na mga damit na laging handa sa ibabaw ng kama, ang bawat bayarin na hindi niya kailanman inalala dahil alam niyang maayos na ang lahat. Tinawag niya iyong nakakasakal. Tinawag niya iyong trabaho. Ngayon naiintindihan na niya. Hindi siya sinasakal ni Michelle. Si Michelle ang oxygen na nagbibigay sa kanya ng buhay. At sa sarili niyang kamay, pinatay niya ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang nakatayo. Tumulo ang mga luha ni Dennis hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa takot na harapin ang bukas na wala nang mag-aayos para sa kanya. Ang paraiso na akala niya ay mas masaya ay isa lamang palang hungkag na ilusyon, at sa huli, siya ay naiwan sa gitna ng mga abo ng kanyang sariling kataksilan. Sa kabilang dako ng lungsod, si Michelle ay nakaupo sa kanyang bagong opisina, tinatapos ang mga plano para sa pagpapalawak ng kanyang negosyo. Wala siyang nararamdamang galit, wala ring lungkot. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang taong sa wakas ay nakawala sa isang pasaning hindi naman dapat sa kanya. Ang dula ay tapos na, ang mga artista ay nagsialisa na sa entablado, at si Michelle ay handa na para sa kanyang susunod na kabanata, isang kabanata kung saan siya na ang tanging bida sa sarili niyang buhay. Ang langit ay muling nagdilim, tila inuulit ang tagpo noong gabing dumating si Michelle mula sa Cebu. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, lumilikha ng isang malabo at kulay abong tabing sa buong paligid ng kanyang talyer. Sa loob maayos ang lahat. Ang huling batch ng mga uniforme ay nakabalot na sa plastic, handa na para sa delivery bukas. Inayos ni Michelle ang kanyang buhok at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. May bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag na hindi galing sa kislap ng alahas, kundi sa kapayapaan ng kanyang kalooban. Nang lumabas siya ng talyer at bitbit ang kanyang payong, isang figura ang nakita niyang nakatayo sa tabi ng pintuan. Isang lalaking basang-basa na kayuko at tila pasa ng buong daigdig sa kanyang mga balikat. Si Dennis. Ngunit hindi na ito ang Dennis na nakita ni Michelle sa airport.
Wala na ang mamahaling dark blue na polo shirt. Sa halip suot niya ang isang lumang t-shirt na may mga mancha at kupas na maong. Ang kanyang mga pisngi ay humubog ng malalim at ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng puyat. Mukha siyang anino ng lalaking minahal ni Michelle noon. Michelle, ang boses ni Dennis, ay halos pabulong natatalo ng ingay ng ulan. Huminto si Michelle. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya lumayo. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng kanyang payong isang matatag na tore sa gitna ng bagyo. Anong ginagawa mo rito, Dennis? Biglang lumuhod si Dennis sa semento direkta sa gitna ng mga agos ng tubig ulan. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig ng walang pag-aalinlangan. Michelle, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali ang lahat. Pinanood ni Michelle ang asawa. Sa loob ng 7 taon ang bawat luha ni Dennis ay sapat na upang palambutin ang kanyang puso. Ngunit ngayon ang nakikita niya ay hindi isang asawang nagmamahal, kundi isang lalaking desperadong mabalik ang komportableng buhay na nawala sa kanya. Nalinlang lang ako ni Vanessa. Michelle, hagulgol ni Dennis, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa basang semento. Siya ang may kasalanan ng lahat. Inakit niya ako, ginamit niya ang pera natin. Ngayon iniwan niya ako sa kangkungan pagkatapos niyang makuha ang lahat. Michelle, ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Parang awa mo na pauwiin mo na ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Michelle. Vanessa, Dennis, wag mong isisi sa kanya ang sarili mong kahinaan. Hindi ka nalinlang. Kusang loob kang sumama sa kanya. Kusang loob mo akong iniwan sa airport habang hawak-hawak mo ang maleta niya. Mababago ako, pangako. Sigaw ni Dennis. Sinusubukang abutin ang laylayan ng bestida ni Michelle, ngunit bahagyang umatras ang babae. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako na ang mag-aalaga sa bahay. Ako na ang susunod sa lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong iwan ng ganito. Wala na akong matuluyan, Michelle. Pati si nanay hindi na ako kinakausap dahil wala na akong maibigay sa kanya. Tumingin ng diretso si Michelle sa mga mata ni Dennis. Wala siyang nakitang tunay na pagsisisi, tanging takot lamang sa kahirapan. Iyon ang problema, Dennis. Sabi ni Michelle, ang boses niya ay kasing lamig ng tubig ulan. Gusto mo lang bumalik dahil wala ka nang makuha sa iba. Gusto mo lang ng taong taga-ayos ng buhay mo. Pero tapos na ako sa trabahong iyon. Nag-resign na ako sa pagiging taga-sagip mo. Michelle, parang awa mo na. Mamamatay ako sa labas. Hindi ka mamamatay, Dennis, sagot ni Michelle. Mabubuhay ka at sa bawat araw ng buhay mo mararamdaman mo ang bigat ng bawat desisyong ginawa mo. Mararamdaman mo kung paano mabuhay nang walang taong sumasalo sa iyo. Iyan ang regalo ko sa iyo, ang katotohanan. Tinalikuran ni Michelle si Dennis. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan at sumakay nang hindi na lumingon. Sa loob ng sasakyan, narinig niya ang mahinang katok ni Dennis sa bintana, ang kanyang mga pagsusumamo na unti-unting nalulunod sa buhos ng ulan. Pinaandar ni Michelle ang makina. Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan, nakita niya sa rearview mirror ang anyo ni Dennis na nanatiling nakaluhod sa gitna ng kalsada, isang maliit at kaawa-awang figura sa ilalim ng malupit na langit. Walang galit sa puso ni Michelle. Wala ring paghihigante. Ang tanging naroroon ay ang malalim na pasasalamat na sa wakas ang lalaking nasa labas ng kanyang bintana ay wala ng kapangyarihan na saktan siya o gamitin siya. Ang ulan na dati nagpaparamdam sa kanya ng lungkot ay tila naging isang malaking binyag na naglilinis ng huling bakas ng kanyang nakaraan. Habang tinatahak niya ang daan pauwi sa kanyang sariling bahay, isang bahay na ngayon ay tunay na kanya naramdaman ni Michelle ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman inakalang posible. Ang mga pinto ay sarado na, ang mga ilaw ay napatay na sa buhay ni Dennis at si Michelle ay nagmamaneho patungo sa isang umagang siya na ang may hawak ng manibela. Ang sikat ng umaga ay mahinhin na dumadapo sa bagong balkonahe ni Michelle. Hindi ito kasing laki ng balkonahe ng dati niyang bahay, ngunit dito ang hangin ay tila mas madaling hingahin. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay may isang paso ng halamang rosemary, isang pinutol na sanga mula sa dati niyang garden na dinala niya at itinanim sa bagong lupa.
Ngayon ang mga dahon nito ay lunti-ang-luntian at may mga bagong usbong na sumisibol tanda ng buhay na muling nagsisimula. Naupo si Michelle sa kanyang silya hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Wala nang kaba sa kanyang dibdib. Wala nang listahan ng mga bagay na dapat gawin para sa ibang tao na hindi naman marunong magpasalamat. Bumukas ang pinto ng balkonahe at lumabas si Joanna may dalang plato ng mainit na pandesal. Ang aga mo namang magmuni-muni, Michelle. Mukhang napakalalim ng iniisip natin, ah. Napangiti si Michelle at tinanggap ang alok na tinapay. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat sa loob ng ilang buwan, Joanna. Parang kailan lang pakiramdam ko ay katapusan na ng mundo noong nakatayo ako sa airport. At tingnan mo ka ngayon, masayang sabi ni Joanna habang nauupo sa kabilang silya. Ang talyer mo ay punong-puno ng orders. Natapos mo na rin ang certification course mo para sa fashion design. Ikaw na ang bida sa sarili mong kwento. Uminom si Michelle ng kape at tumingin sa malayo sa mga sasakyang dumadaan sa ibaba. Nabalitaan mo ba siya? Sandaling natigilan si Joanna bago tumango. Nakausap ko ang dating kapitbahay niyo. Naibenta na raw ni Dennis ang karamihan sa mga gamit sa loob ng bahay para lang mabayaran ang mga utang niya. Sabi nila mukha na siyang matanda sa edad niya. Hindi na rin daw siya madalas lumabas. Si Aling Gloria naman ay kinuha na ng kapatid ni Dennis sa probinsya dahil wala ng pambayad ng kuryente at tubig sa bahay niyo. Hindi nakaramdam ng katuwaan si Michelle sa narinig. Hindi rin siya nakaramdam ng lungkot. Ang naroon ay isang uri ng malinis na realidad ang pag-unawa na ang bawat tao ay nag-aani lamang ng kung ano ang kanilang itinanim. Minsan iniisip ko kung bakit ko itinago ang kulay maroon na maletang iyon. Sabi ni Michelle itinuro ang wardrobe sa loob ng silid kung saan nakatago ang kanyang lumang maleta na may maliit na gold zipper pull. Iyon ang saksing tahimik sa pinakamasakit na gabi ng buhay ko. Siguro itinago mo iyon dahil iyon ang nagpapaalala sa'yo na kaya mong mag-impake at umalis sa got ni Joanna, na hindi ka nakakulong sa isang sitwasyong hindi ka pinahahalagahan. Tumayo si Michelle at lumapit sa kanyang halaman. Hinaplos niya ang mga dahon nito. Iyon ang malaking pagkakamali ko noon, Joanna. Akala ko kapag inayos ko ang lahat para kay Dennis, mamahalin niya ako ng higit pa. Akala ko ang pagiging matatag ko ang magliligtas sa amin. Pero ang totoo, pinalaki ko lang ang isang taong walang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero ngayon, Michelle, nakatayo ka na para sa sarili mo. Oo, usal ni Michelle. At sa pagkakataong ito, hindi na para sa iba. Para na ito sa akin. Lumipas sa mga oras sa masayang kwentuhan. Sa paglubog ng araw na iwang mag-isa si Michelle sa kanyang sala. Binuksan niya ang kanyang laptop upang tingnan ang mga bagong disenyo para sa kanyang susunod na koleksyon. Ang bawat guhit, ang bawat sukat ay puno ng determinasyon. Wala nang Dennis na sisigaw dahil hindi pa luto ang hapunan. Wala nang Aling Gloria na magpaparinig ng masasakit na salita. Sa loob ng kanyang bagong tahanan, ang tanging maririnig ay ang tibok ng isang pusong sa wakas ay natutong unahin ang sarili. Huminga ng malalim si Michelle. Ang sugat ng nakaraan ay naging pilat na lamang isang paalala ng kanyang katapangan. Sa kanyang paghiga sa gabi, ang huling imaheng pumasok sa kanyang isip ay hindi na ang airport, hindi na ang ulan, kundi ang malawak na kalangitan na handa na niyang liparin. Sinasabi nila na ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ay ang pagsasakripisyo, ngunit madalas nating malimutan na ang pagsasakripisyo ng walang hangganan ay nagiging mitsa ng sarili nating pagkawasak. Madalas nating malito ang pag-aalaga sa pagkontrol. Pinupunan natin ang mga pagkukulang ng ating mga mahal sa buhay, binabayaran natin ang kanilang mga utang, at inaayos natin ang kanilang mga gulo sa pag-asang isang araw ay makikita nila ang ating halaga. Ngunit ang katotohanan ay masakit. Ang mga taong nakikinabang sa iyong invisible labor ay bihirang makakita sa kamay na gumagawa nito, hanggang sa ang kamay na iyon ay tuluyan ng bumitaw. Ang nangyari kay Dennis ay hindi paghihiganti ng tadhana. Ito ay ang simpleng kinahinatnan ng isang buhay na itinayo sa likod ng ibang tao. Kapag inalis mo ang pundasyon, guguho ang gusali. At si Michelle sa kanyang pag-alis ay hindi lamang kumuha ng kanyang mga gamit.
Kinuha niya ang kanyang dignidad, ang kanyang lakas, at ang kanyang hinaharap. Sa dulo ng lahat, ang pinakamahalagang aral ay hindi tungkol sa kataksilan o sa sakit ng pag-iwan. Ito ay tungkol sa paggising. May mga pagkakataong kailangang magdilim ang buong mundo mo upang makita mo ang sarili mong liwanag. Ang sugat na natamo ni Michelle sa paliparan ay hindi naging lason kundi naging gamot upang makita niya ang mundo ng mas malinaw. Ngayon sa kanyang bawat hakbang dala niya, ang kaalamang ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng lahat, kundi ang pagkakaroon ng sapat na tapang na bitawan ang mga bagay na hindi naman talaga sa kanya. Ang buhay ay hindi nasusukat sa haba ng iyong pagtitiis, kundi sa lalim ng iyong pag-unawa kung kailan dapat sabihing tama na. Ngayon naman ako naman,